Ang lesson po natin ngayon mga kapatid ay may pamagat na ano ang itinatayo mo sa iyong buhay. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version. Ang ating aralin mga kapatid ngayon ay pagpapatuloy ng ating mga ginagawang pag-aaral na ginawa nating series ng mga aralin na makukuha natin sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. At tayo nga, nasa chapter 3 na nasimulan pa natin yon noong nakaraan. Sa mga unang bahagi ng kanyang sulat, mga kapatid, ni Apostol Pablo dito, malinaw ang layunin ni Apostol Pablo. Di ba maraming issue rito sa Korinto, no? Nandito pa rin tayo sa number 1 issue na tinutugunan ni Apostol Pablo ang issue tungkol sa pagkakahati-hati o pagkakabahabagi doon sa iglesia sa Korinto. Meron kasing kanya-kanyang kinikilingan di ba? Yung mga mananampalataya ron, ang iba nagsasabing sila kay Pablo, ang iba sinasabi sila kay Pedro, ang iba sinasabi sila kay Apolos. Sa halip na magkaroon sila ng ganap na pagkakaisa, naging dahilan nito ng kanilang alitan at espiritual na kahinaan. Yung nagkaroon sila ng kampi-kampi dahil doon sa mga hinahangaan nila mga leader nila. Nung nakaraang aralin natin mga kapatid, dito sa unang Korinto, ang ating lesson ay hindi nung isang linggo, nung isa pang linggo, di ba? Dahil nagsingit tayo ng isang lesson nitong last week, last Sunday. Pero yung huling lesson natin dito sa unang Korinto, yung lesson number 6 natin na may pamagat na gatas o matigas na pagkain, anong diet mo? Di ba? Ang coverage natin noon ay chapter 3 verse 1 hanggang 9. Nakita natin kung paano ipinakita ni Pablo ang ugat ng pagkakabahabahagi o pagkakahati-hati ng kapatiran doon sa Korinto. Ipinakita niya yung pagiging makalaman at ang pagiging hindi pa hinog, hindi pa mature sa pananampalataya ng mga taga-Korinto. Kaya sila ay parang mga sanggol na kailangan pa ng gata sa halip na matigas na pagkain. Kung natatandaan ninyo, di ba? Hindi pa handang tumanggap ng mas malalalim na katotohanan ng Diyos yung marami sa kanila. Yung na-involve dyan sa pagkakabahabagi. Ngayon naman mga kapatid ay pagpapatuloy natin ang sulat ni Apostol Pablo sa Korinto sa ating lesson number 7 at ang coverage nga natin, lagyan natin ng konti sa unang Korinto 3:10 hanggang 15. So 6 na talata lamang ito. So dito ipinagpatuloy ni Pablo ang pagtutuwid sa maling pananaw ng mga taga-Korinto tungkol sa kanilang mga spiritual leader. Hindi na may mga leader ang problema kundi yung mga tao nagkampi-kampi dahil sa kanilang mga paborito mga leader. Hindi dapat tayo ganon. Hindi tayo dapat nakasandal sa ating mga leader, sa mga tagapagturo. Wala tayo dapat favoritism. Ngayon, dito sa ating gagawing pag-aaral, makikita natin na ginamit ni Apostol Pablo sa pagsasalarawan niya na merong isang gusali. Itinuturo niya na yung isang gusali, building, no, ay isa lang ang pundasyon. Paglalarawan niya ito rito, mamaya maintindihan niyo to, na yung pundasyon ng building na yan ay si Jesucristo, ang Panginoon Jesus. Yung bawat manggagawa, sila Pablo, Apolos, at iba pa mga tao, maski sa panahon natin ngayon, maraming mga manggagawa, maraming mga pagkilo sa mga kapatid sa loob ng church, tayo yung mga kapatid, hindi tayo ang pundasyon. Hindi tayo ang pundasyon, kundi si Kristo ang pundasyon at tayo yung mga kamanggagawa lamang. Kaya hindi dapat pinag-aawayan kung kaninong leader ka kapanalig. Hindi dapat nagkakaroon ng favoritismo sa mga leader. So dito maaaring itanong nga natin, makikita nyo mamaya, na ano ang itinatayo natin sa ating buhay. O sa title natin, ano ang itinatayo mo sa iyong buhay. Sa iyong buhay bilang mananampalataya. Yung mga itinatayo ba natin, yung mga tinatayo dito, yung mga ginagawa natin para sa Panginoon. Ito ba'y magtatagal o matutupok lamang? Sapagkat mga kapatid, meron tayong madadaanan dito na talagang may pagtupok sa mga ginagawa natin at may mga gawa tayo na maaring hindi makalusot sa pagsusuri ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Tingnan natin mga kapatid, no? Sa araling ito ay titingnan natin yung pundasyon talaga. Yung dapat na maging pundasyon
ng bawat isa sa atin sa ating pananampalataya at pundasyon na rin yan ng katawan ng Panginoon, yung church, ng local church, yung universal church, merong pundasyon na inilagay ang Diyos. At dito titingnan din natin yung quality ng ating mga ginagawa sa paglilingkod sa Panginoon at yung ating pananagutan bilang mga kumikilos, tumutulong sa pagpapaunlad ng local church. Lahat naman ng mga kapatid dapat ma-involve. Hindi lang naman ng mga ministro, mga pastor, kundi lahat ng mga kapatid bahagi tayo ng katawan ni Kristo, di ba? So dapat tayo lahat kumikilos para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Di ba ganun ang aral ng Biblia? Na tayo bahagi ng katawan ng spiritual body ni Christ at tayo'y merong kanya-kanyang papel. At dapat yung papel natin ginagampanan natin. So, pag-aralan natin ito mga kapatid. Yung verses 10 hanggang 15. Yung ating aralin ngayon ay hahatiin natin sa tatlong bahagi ayon sa magkakasunod-sunod na mga talata dito sa 1 Corinto 3:10 hanggang 15. Yung unang bahagi mga kapatid sa verse 10 hanggang 11 ay makikita natin yung pundasyon, yung saligan na tinatawag si Kristo. At sa sumunod na mga talata sa verses 12 and 13 ay makikita natin na yung mga itinatayo natin, yung mga ginagawa natin, yung mga tinatayo, yung mga ginagawa natin sa paglilingkod sa Panginoon, susuriin yan. Sinusuri at susuriin yan pagdating ng araw. Dadaan sa pagsubok yan. At sa huling bahagi ng ating aralin, yung 14 tsaka 15 mga kapatid, ay makikita natin yung gantimpala at pagkalugi. So pag-aralan po natin ito mga kapatid. Dito muna tayo sa ang saligan o pundasyon ay si Kristo. Una, ang sabi ni Apostol Pablo ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin. Basahin ko na lahat, no? Na tulad sa isang matalinong tagapagtayo, inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Dapat ingatan ng bawat tao ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. So, pag-aralan natin itong bawat parirala ng talatang ito. Una-una, sabi ni Pablo, ayon sa biyaya, according to the grace of God, biyaya ng Diyos. Dito mga kapatid ay inaamin ni Pablo na hindi sa sarili niyang kakayahan, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya siya naging manggagawa sa iglesia. Kaya siya kumikilos, nakakakilos, nakagagawa dahil yan ayon sa grace ng Panginoon. Ibig sabihin, pinapakita rito mga kapatid, maging sa atin, pwede natin applyan at dapat nating applyan na ang anumang ministry na kinabibilangan natin ay hindi ang bunga ng ating talino o galing, kundi yan ay resulta ng habag at kapangyarihan ng Diyos. Biyaya yan, ibinigay sa atin ng Diyos yan. Kung ano man ang talento natin sa buhay natin na magagamit natin sa ating paglilingkod dahil naawa sa atin, pag-ibig ng Diyos at biyaya nga ng Diyos yan. Ibinigay sa atin ng Diyos yan ng walang bayad. So hindi sa sarili nating kakayahan yan, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Lahat ng ministeryo ng sino man sa atin. Lahat tayo dapat kasama sa ministry. Kahit hindi naman official na ministry na may title pa eh. Lahat tayo may gawain eh. Sa church para lahat tayo dapat tumutulong bilang bahagi ng isang katawan. Di po ba dapat ganyan eh? Hindi po pwede sa atin mga kapatid na Kristiyano tayo tapos wala tayong involvement. Hindi tayo nasasangkot sa mga gawain ng Panginoon. Hindi tayo nasasangkot sa gawain sa pagpapaunlad ng katawan ng Panginoon. Lahat tayo mga kapatid dapat na involved. Hindi natin pwedeng itchapwera ang ating mga sarili dyan. Ang sabi nito, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa isang matalinong tagapagtayo. So itinutulad ni Pablo ang kanya sarili sa isang matalinong tagapagtayo. Builder, master builder, sabi niya. Parang architect o engineer sa panahon natin ngayon. Ano ba yung architect engineer? Pag nagtatayo sila, maingat sila. Dahil matalinong tagapagtayo, ibig sabihin, nag-iingat sa pagtatayo sa mga pagkilos nila, di ba? Na ang layunin ay magtayo ng isang matibay na istruktura. Imagine natin ang pagsasalarawan ni Pablo rito
sa isang construction ng building, na nagtatayo ng building na siya isang matalinong tagapagtayo. So sinusunod niya yung mga dapat, no? At sabi nga rito, na tulad sa isang matalinong tagapagtayo, inilagay ko ang pinagsasaligan. So inilagay niya ang pinagsasaligan. Hindi galing sa kanya ang pinagsasaligan. Mamaya makikita nyo, meron talagang foundation. Pinagsasaligan, foundation. At alam natin, no, sinabi na nga dyan sa subtitle natin, Saligan, Pundasyon si Kristo. So, hindi naman si Pablo naglagay kay Kristo. Pero, bilang pagsasaligan. Pero, dito mga kapatid, yung inilagay niyang pundasyon, yun talagang inilagay ng Diyos. Ibig sabihin, doon niya itinayo. Doon siya nagtayo. Makikita nyo mga kapatid, no? So, inilagay niya yung pinagsasaligan. Kasi ganito yan mga kapatid, siya yung unang nangaral doon sa ng ebanghelyo doon sa Corinto. Siya yung nag-establish, nag-organize ng church doon. Pero ang pundasyon ay hindi si Pablo. Inilagay niya yung pundasyon. Si Kristo yung pundasyon dyan. Tapos sabi niya, inilagay niya yung pundasyon at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. So may mga ibang nagtayo. Ibig sabihin kasi kung titingnan natin sa kasaysayan, pagkatapos ni Pablo, may iba pang mga manggagawa ng Diyos. Hindi lang naman si Pablo ang manggagawa ng Diyos tanda natin, 18 buwan lang si Pablo dyan, tapos umalis na siya. At pumalit sa kanya, doon nagpatuloy ng gawain si Apollos, kaya kilala si Apollos doon. Siya yung nagpatuloy nung sinimula ni Pablo. Ngunit sila'y nagtatayo lamang sa ibabaw ng pundasyon na yon. Hindi sila nagtatayo ng pundasyon kasi meron talagang pundasyon na itinalaga ang Diyos. At ang pundasyon, mga kapatid, si Kristo yan. Tapos sabi rito, iba yung nagtatayo sa ibabaw. Nagpapahiwatig yan na may pagkakaisa. Yung mga manggagawa ng Diyos. Hindi sila magkakalaban, hindi sila magkakompetensya. Yung sinimula ni Pablo, itinuloy ni Apollos. So bahagi sila ng isang proyekto ng Diyos. Ganyan yung dapat yung pananaw natin sa isa't isa. Bilang mga manggagawa sa loob ng isang local church, ano man ang ating tungkulin dyan, kung mangangaral ka man o hindi lang naman mangangaral ang tungkulin yan. Marami yung gawain sa church. Gaya nabawa ng music ministry at children's ministry, marami pang ministry. Ministry, paglilingkod yan, gawaing paglilingkod. At sabi nito, ang iba ay nagtatayo sa ibabaw nito, sa ibabaw ng pundasyon. Doon nagtatayo. Dapat ingatan ng bawat tao ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. So ito yung paalala ni Pablo na may tuturing natin na babala ito, mga kapatid. Babala ni Pablo na ang bawat isang manggagawa, maaaring ikaw ay pastor, guro, lingkod o kahit sinong kapatid na tumutulong sa pagpapaunlad ng iglesia lokal ay mananagot kasi tayo sa Diyos. Kung ano ang ating itinuturo, kung ano ang ating ipinaglilingkod, kung paano tayo naglilingkod, at ganun din kung paano tayo namumuhay. Kaya sabi dito, dapat ingatan ng bawat tao ang pagtatayo niya sa ibabaw nito, sa ibabaw ng pundasyon. At ang pundasyon nga, mga kapatid, eto, yung sumunod na talata. Sapagat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan, for no other foundation can anyone lay. So, pundasyon, saligan. So, hindi ka pwede maglagay ng ibang saligan. Kahit sinong tao, hindi pwede maglagay ng ibang saligan. Saligan ng pananampalataya ng mga tao, ng mga mananampalataya, at saligan ng church na ating pinauunlad. So dito mga kapatid, isang matigas, ngunit malinaw na pahayag yan ni Pablo, na walang sino man, kahit sino, ay may karapatang maglatag ng panibagong pundasyon. May pundasyon na nga talaga Pero tandaan nyo, hindi si Pablo naglagay ng pundasyon. Bagamat nasabi niya naglagay, pero yun dun sa diwa na yun ang ginamit niya, yung pundasyon na rekomendado ng Diyos. Yung pundasyon na itinuturo ng Diyos na dapat dun tayo nagtatayo. So, tingnan nyo pa. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan maliban sa nakalagay na. So, meron na talagang nakalagay, no? Na ito'y si Kristo Jesus. O sino ba naglagay kay Kristo bilang pundasyon? Sino ba nagtalaga kay Kristo? Walang iba kundi ang Diyos. Si Pablo, kaya lang naman nasabi niya na
inilagay niya yung pundasyon doon sa ano kanina, no, sa balikan natin, no, sa verse 10 kanina, na sabi nito, inilagay ko ang pinagsasaligan. So meron talagang pinagsasaligan eh. Ay inilagay lang ni Pablo yun. Ibig sabihin, ginamit niya, yun talagang pinagsasaligan. Pero ngayon, mga kapatid, dito tayo sa verse 11, na sabi nga rito, na ito'y si Kristo Jesus. So, si Kristo, mga kapatid, ang tanging pundasyon, ang tanging saligan ng ating pananampalataya. Kaya dito makikita natin ang Diyos mismo ang naglagay at nagtalaga sa pundasyong ito. Sabi nga ni Pedro, labas tayo sa Korinto, punta muna tayo sa sulat ni Pedro. At sabi ni Pedro, sapagkat ito ang isinasaad ng kasulatan. Ibig sabihin, nagko-quote si Pedro mula doon sa Old Testament. Mula sa Old Testament, mga kapatid, ang kino-quote niya actually sa Isaiah 28:16. Ano laman ng Isaiah 28:16? Eto, hindi natin bubuksan yun sapagkat sinulat na ni Pedro. Tingnan ninyo, aking inilalagay sa Sion ng isang batong panulok. So meron binabanggit na batong panulok sa Isaiah. Na pinili at mahalaga at sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Yan ang kino-quote ni Apostol Pedro na sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Isaias na merong inilagay ang Diyos sa Zion. Ang Zion, mga kapatid, kumakatawan sa Jerusalem yan eh. Ang Zion, no? May nilagay ang Diyos na isang bato, isang batong panulok. Alam niyo ibig sabihin ng batong panulok? Sa English yan, no? Chief cornerstone. Nung sinaunang panahon, ng mga panahon na yan, mga kapatid, no? Yung tinatawag na chief cornerstone o batong panulok, yan ang unang batong pundasyon na inilalagay sa pagtatayo ng isang gusali. Pundasyon din yan. Kaya lang siya yung unang inilalagay. Ito yung nagsisilbi kasing batayan sa paghahanay ng buong pundasyon. Siyempre, hindi lang yan ang pundasyon. So, inilalagay talaga yan. Yan yung chip. Diyan nakasalalay. Diyan nakasalalay ang lahat pang idadagdag na gagawin sa building. No? Dito nakasandig ang direksyon at ang katatagan ng buong ekstruktura. Yan ang kanilang engineering style nung araw, mga kapatid. Wala namang mga simento nung araw, di ba? Talagang solid na bato yan. So sa ganitong paraan, mga kapatid, sinabi dyan sa Isaiah, ay ipinapakita o itinatampok ng kasulatan na ang Panginoong Jesucristo ang mismong itinalaga ng Diyos bilang mahalagang batong panulok. Siya yung pundasyon ng pananampalataya at buhay ng mga nananalig sa Kanya. Kaya tan sino mang sumasampalataya sa Kanya, kailanman, sabi dyan, ay hindi mapapaya. So dyan galingan, yan yung prinsipyo niyan. Sang-ayon sa kasulatan sa Jesucristo, ang batong panulok na inilagay ng Diyos. Kaya ito, mga kapatid, sabi ni Pablo na ang nakalagay na pundasyon ay si Kristo. So ang talatang ito, mga kapatid, ay parang nagsisilbing warning. Warning at pagtutuwid para sa mga taga-Korinto dahil may problema sila ron eh. Nasa gitna nila, sa gitna ng mga pagkakabahabahagi ng mga taga-Korinto, pinapaalala ni Pablo na iisa lang ang pundasyon ng tunay na church at ng pananampalataya natin. Yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Ano mang pagtatayo sa ibang pundasyon, walang kabuluhan at haharap sa paghatol ng Diyos. Kaya tanongin natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Si Kristo ba talaga ang pundasyon ng ating mga desisyon bilang mananampalataya? Si Kristo ba ang pundasyon ng ating mga relasyon, ministeryo, gawain at pananampalataya? Maging maingat tayo, mga kapatid, sa pagtanggap ng mga aral. Baka mamaya yung inaaral sa atin, hindi nakasentro kay Kristo, hindi pinagsasaligan ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya lahat ng aral, mga kapatid, lahat ng doktrina, nanggagaling sa ating Panginoon Jesucristo sapagkat siya yung batong panulok Siya yung pinakapangunahing pundasyon ng ating pananampalataya. Kaya yan po, mga kapatid, sa verse 10 and 11, yung saligan at pundasyon ay si Kristo. Yung susunod na bahagi ng ating aralin sa pagpapatuloy ng sulat ni Pablo ay ang
itinatayo ay sinusuri. So may pundasyon na. At tayo ngayon, nagtatayo. Hindi tayo nagtatayo ng pundasyon, kundi sa ibabaw ng pundasyon, doon tayo magtatayo ngayon. Anong ibig sabihin niyan sa atin, mga kapatid? Ibig sabihin, kaya tayo kumikilos dahil sa pananampalataya natin kay Kristo at naniniwala tayo na yung mga ginagawa natin ay para kay Kristo at ayon kay Kristo. Tingnan nyo, mga kapatid. Subalit kung ang sino man, ibig sabihin kahit sino yan, walang sino-sino, mananampalataya pinag-uusapan dito, mga kapatid. No? Kung hindi mananampalataya, hindi kasama rito sa pinag-uusapan natin. Mga mananampalataya lang namang gagawa niyan eh. Kaya mananampalataya ang tinutukoy rito na sino man. Maaaring isang manggagawa yan sa iglesia, no? Ano man ang ating katayuan bilang Kristiyano, bahagi tayo ng ikatitibay ng church. Subalit kung ang sino man ay magtatayo sa ibabaw ng saligang ito, kung magtatayo tayo sa ibabaw ng saligang itong si Kristo ang tinutukoy, at dapat dyan tayo nagtatayo. Hindi ka dapat magtayo sa ibang saligan. Dapat sa ibabaw ng pundasyon na tinutukoy rito na si Kristo, doon tayo magtatayo. Ngayon, kung magtatayo tayo, ang sabi rito, dalawang klase ito, dalawang grupo itong itinatayo. Ng ginto, pilak, mahalagang bato. Ibig sabihin, mga importante yan, di ba? Ginto, di ba? Importante, pilak, at mahalagang bato. So, sa spiritual na pananaw, mga kapatid, siyempre, interpret natin ito sa spiritual. Sa konteksto kasi, hindi naman tayo tinuturuan ni Pablo kung paano magtatayo ng building. Doon lang niya kinukumpara yung pagtatayo natin sa ibabaw ng saligan na si Kristo. Yung pagtatayo dito, yan yung mga ginagawa natin. Yung mga gawain alang-alang kay Kristo. At ginagawa natin yun sa ikatitibay ng isa't isa, di ba? Dapat ganun. So, ito mga kapatid, yung ginto, pilak, mahalagang bato, yan yung contrast ng susunod, di ba? Yung kahoy, dayami, pinaggapasan, o yung ginto, pilak, mahalagang bato, kumakatawan yan, sumasagisag yan, sa mabubuti talaga, tapat at makalangit, biblical na uri ng mga gawain talaga. Katotohanan ayon sa Biblia yan, pamumuhay sa kabanalan, at tapat na paglilingkod talaga. Di ba? Kung titingnan natin, hindi naman literal na ginto at mahalagang bato yan ang tinutukoy dyan. Tungkol yan sa talagang tamang gawain natin. Halimbawa, yung pagtuturo ng dalisay na reliyon, dalisay na ebanghelyo, pamumuhay na may kabanalan, pag-ibig na walang pangunuri. Yan yung mga magagandang motibo at dapat na maging motibo natin. So, yan yung mga tinuturing na ginto, pilak, mahalagang bato. So, subalit kung sino man magtatayo sa ibabaw ng saligang ito ng ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, dayami, pinaggapasan. Isipin nyo, yung pangalawang batch na yan, tatlong yan, mga marurupok na materyales, di ba? Na madaling masunog yan. Sa spiritual side naman yan, kung i-interpret natin yan, ayon sa konteksto na sinasabi ni Pablo rito, yan ay kumakatawan sa mga mabababang uri ng gawain. Paano nagiging mababa ang uri ng gawain natin na kahit dinededicate natin yon sa Panginoong Hesukristo? Yung mga gawain, mga kapatid, yan yung mga mababang uri, mga gawain at katuroang hindi nakaugat sa katotohanan. Yung mga katotohanan na nahaluan na, lumagnaw na katotohanan na haluan na maling aral. Mga panlabas lamang, hypocrisy lamang na paglilingkod, mga walang kabulang gawain na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Halimbawa, yung katuroan, ayon lamang sa tradisyon yan. Pagpapakitan tao at paglilingkod na may maling motibo. Yun yung sample, mga kapatid, na mga gawain na maaring nasa kategorya ng kahoy, dayami, pinaggapasan, straw, di ba? So lahat ng mananampalataya ay nagtutulungan at merong mga ginagawa sa pagtatayo, pagtatayo ng church, bagamat hindi tayo nagtayo ng church, kundi si Kristo, pero in a way, mga kapatid, tumutulong tayo sa pag-build ng church, di ba? Ng Panginoon Kristo, na si Kristo dapat na maging pundasyon. Pero, hindi lahat ng pagtatayo ay pare-pareho ng quality, ganun lumalabas. Iba-ibang quality ng pagkilos ng mga tao. Ang ilan ay may mataas na spiritual na halaga. Gaya ng, yan yung sinasabing ginto, pilak, mahalagang bato. At ang ilan ay mahina at walang pangmatagalang halaga.
O, tingnan natin, mga kapatid, ha? So, ganun ang gawain, di ba? So, ang Diyos na nakakaalam nun at tayo mismo. At kung hindi natin alam, papaalam sa atin ng Diyos yan pagdating ng araw. Kasi yung sumunod na talata, ang gawa ng bawat isa ay mahayag, marireveal, o kaya will become clear. Magkakasubukan na tayo. Mahayag daw yan. Darating ang panahon na mahayag yan. Kailan? Sapagkat ang araw ang magbubunyag nito. Yung araw magbubunyag ng gawa ng bawat isa. Lahat ng ginawa natin, no? Susuriin yan. Kaya nga itinayo yan, yung mga itinatayo, sinusuri yan. Sapagkat ang araw ang magbubunyag. Ano bang araw yan? Yung araw na tinutukoy yan, katulad ng araw na binanggit ni Apostol Pablo, dito rin sa unang Korinto. Kung babalikan natin mga kapatid, singit lang, no, para makita nyo yung araw dyan na banggit ni Pablo. Sabi rito, sa unang Korinto chapter 8 to verse 8, chapter 1 verse 8. Ginamit natin to nung lesson number 1 o lesson number 2 kung di ako nagkakamali. Siya rin ang magpapalakas sa inyo. Lesson number 1 pala to. Siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan na hindi masusumatan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Ang lumalabas diyan yung araw ng ating Panginoong Jesucristo. Yan yung sa katapusan eh. Di ba? Kaya yung araw dito mga kapatid yan yung araw ng yan yung araw na darating na ang Panginoong Jesucristo o sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng ginawa ng mga mananampalataya para sa Diyos, susuriin. Kaya sabi niya, sapagkat ang araw ang magbubunyag, hindi lang dami, hindi lang yung tagal ng panahon ng paggawa natin, hindi lang yung quantity o dami ng ating mga ginawa, kundi ang titingnan dito mga kapatid, yung quality ng ating mga gawa ang huhusgahan. So tingnan niyo mga kapatid, sapagkat ito ay mahayag sa pamamagitan ng apoy, at ang apoy ang susubok kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. So sa pamamagitan ng apoy, yung apoy dito hindi literal na apoy, kundi larawan niya ng pagsubok, paghuhusga, pagsusuri. No? Dadaan tayo, figurative yan, dadaan tayo sa apoy. Lahat ng ginawa natin sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. Ito mga kapatid, kung tawagin ng iba to, yung judgment seat of Christ. Kung nadidinig niyo yan. Dito, paghuhukom to. Kaya lang yung huhukuman dito ay hindi ang lahat ng tao, kundi ang mga mananampalataya lamang. Mamaya makikita nyo yung kabuuan yan. Kung bakit natin nasabing mananampalataya lamang. Una-una, dito dapat makikita natin yung mga nagtatayo sa pundasyon na si Kristo. Yun ang huhukuman dito. Yung mga mananampalataya yan. Sino ba yung nasa pundasyon ni Kristo? Di ba yung mga mananampalataya? Sabi dito, lahat na ng mga ginawa natin, mahayag yan. Pagdating ng araw na yan. Sapagkat ito ay mahayag sa pamamagitan ng apoy. At ang apoy ay susubok kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. So, hindi lang kung may ginawa tayo, kundi anong uri ba yan? Ano ba quality ng ginawa natin? Example mga kapatid, nagtuturo ka ba ng katotohanan o na maling aral? Naglilingkod ka ba na may tunay na motibo o para sa sariling kapurihan? Sa huli, hindi dami. Hindi yung dami, hindi rin yung tagal kundi yung quality ng paglilingkod na mahalaga. Hindi yung gaano katagal ka na ba naglilingkod o kaya yung gaano karami ang iyong ipinaglingkod. Ang tinitingnan, paano ka naglingkod? So dito mga kapatid, sa araw ng paghuhukom ni Kristo to, iba yung paghuhukom kasi mga kapatid, yung final judgment doon, hindi na tayo kasama. Dito lang tayo sa araw ng paghuhukom ito. Lahat ng gawa natin sa buhay Kristiyano, ilalantad yan. Ano ba ginawa mo nung ikaw ay naging mananampalataya? Hindi lang kung may ginawa ka, kundi anong uri ng gawa. Ayon ba yun sa katotohanan? Gumawa ka ba ayon sa pag-ibig? Sa kalooban ba ng Diyos yan? Kaya ina-analyze natin dapat ang motibo natin sa ating mga pagkilos. Idalangin natin sa Panginoon na suriin ang ating mga puso. Ayusin natin. Tayo nakakalam. Kailangan maging maayos ang ating mga motibo.
kung bakit tayo naglilingkod. Ang Diyos mismo kasi magsusuri nito sa pamamagitan ng apoy. Hindi naman literal na apoy yan, oo. Pero mga kapatid, yung apoy ng kanyang hustisya at kaalaman. Figurative yan, no? Yung ating mga gawa, kahit ito'y para sa ministry, susubukin yan ng apoy ng Diyos na siyang pagsusuri ng kanyang katwiran at kalooban. So muli, pinapaalala natin yung quality. Ayusin natin yung quality natin paglilingkod. Ikaw ba isang mga awit? Paano ka umaawit? Ano ba ang nasa puso mo? Kayo nakababatid nun eh. Siyempre dapat malinis ang layunin natin. So gawa ka ba ng gawa pero mayabang ka? Di ba? May mga ganun di ba? Gawa ng gawa, pinagmamalaki nila yung kanilang mga gawa. Para baga sila ay naluluwalhati. Kaya dito sa context ng paghanga sa leader to, di ba? Nandun pa rin si Pablo, di ba? Yung kaguluhan doon sa Korinto. Wag yung leader. Sa ating paglilingkod, hindi tayo naglilingkod dahil sa mga leader natin. Hindi ka naglilingkod dahil kay pastor o kay ministro. Naglilingkod tayo dahil nais natin maglingkod sa Panginoon. Na alam natin na si Kristo ang saligan ng ating pananampalataya. At ng church, si Kristo. So tayo nagtatayo ngayon sa ibabaw ni Kristo. At sa ating pagtatayo, ingatan daw natin yan. Sa ating mga pagkilos, ingatan natin yan. Tapat ka ba sa Diyos? Kahit walang nakakakita? O baka naman mukhang banal ka lang dahil nasa gitna ka ng kapatiran? Naglalagay ka ba ng ginto sa iyong espiritual na tahanan? O baka naman puro kahoy yan? Pag puro kahoy yan, dayami yan, etc. Pag dumating yung apoy ng pagsusuri, pagsubok, masusunog lahat yan. So yan mga kapatid, itinayo, sinusuri yan. Yung mga itinatayo natin. Yung susunod, tingnan nyo mga kapatid, may gantimpala at pagkalugi. So, eto, makikita natin sa ikatlong bahagi natin, sabi rito, tungkol to sa, dito man tayo sa dalawang talata to, no? Yung unang talata tungkol sa mga gagantimpalaan. Yung gagantimpalaan. At sabi, kung ang gawa ng sino mang tao, yung gawa ng sino man, tumutukoy sa bawat mananampalataya, yung sino mang tao, mga gawa ng mga mananampalatayaan. Hindi kasama rito yung mga hindi mananampalataya. Kanina ko pa sinabi yan. Yung mga mananampalataya lang naman ang magmamalasakit na magtayo sa ibabaw ng saligan ni Kristo o saligang si Kristo, di ba? So, gawa, ang lahat ng ating ginawa para sa kapakanan ng iglesia, para sa kapakanan ng kaharian ng Diyos. Dapat ba tayong gumawa? Dapat tayong gumawa. Dahil hindi naman tayo nananampalataya lamang na wala naman tayong gagawin. Meron tayong ginagawa. Dapat na-involve tayo sa mga gawain. Kahit hindi ka naman preacher, kahit hindi ka naman music ministry, yung tumulong lang tayo sa pagpapaunlad ng ating local church. Dapat meron tayong ganun mga kapatid. Yung iba kasi, para bagang pagiging Kristiyano ay solo flight. Iniisip nila na hindi nila kailangan yung kapatiran. Hindi po totoo yun. Sa matagal na natin pag-aaral ng Biblia, hindi tayo pwedeng manampalataya kay Kristo na tayo lamang. Na tayo lang, anong gagawin mo sa buhay mo? Hindi ka dumadalo sa mga face-to-face. Ayaw mo. Dahil iniisip mo, okay na yan. Hindi okay yan. Sabi nga sa Hebreo 10:25, madalas natin sabihin yan Huwag nating pabayaan ang pagtitipon. At sa pag-aaral natin ng unang Korinto at ng Biblia, mga sulat ng mga apostol sa bagong tipan. Talaga may local church. Kapatid, hindi pwedeng hindi ka dumadalo sa local church. Maliban na nga lang kung mabigat ang dahilan mo. Di ba? Kung ang dahilan mo, tinatamad ka lang. Mabigat yun. O kaya may iba kang dahilan. Kaya hindi ka dumadalo sa local church. Baka may kasamaan ka ng loob. Makipagkasundo ka agad. Kapatiran to, mga kapatid. So nakita nyo mga kapatid, binabasag natin yung paniniwala ng iba na okay na, manunod na lang ako na online. Online karagdagang kaalaman yan. Ako nakikinig din ng online Pero ang purpose ko para madagdagan ang kaalaman ko. At may ma-share ako sa iba. Pero dito, kung ang gawa ng sino man tao, so may gawa may gawa talaga ang mga mananampalataya. Mga mananampalataya yung tinutukoy na sino man tao dyan. Na kanyang itinayo sa ibabaw
O, pag tinayo yan sa ibabaw, dumaan sa apoy, di ba? Ay manatili, ibig sabihin, pumasa sa pagsubok, hindi nasunog. Di ba? Dahil ano ba yung hindi nasusunog doon sa mga materyales na sinabi ni Pablo rito, yung ginto, pilak, at yung mamahaling bato. Nililinis yan sa pamamagitan ng apoy. Pero kung kahoy ang isasala mo sa apoy, kung ang isasala mo ay mga pinagtabasa na kahoy o kaya mga dayami, masusunog talaga yan. O kung manatili daw yan, siya ay tatanggap ng gantimpala. O may reward pala eh. He will receive a reward. So meron tayong gantimpala mga kapatid. Kapag ang kanya mga gawa ay napatunayang matibay, ang Diyos ay magbibigay ng gantimpala sa kanya. Yung gantimpala rito mga kapatid ha, ito catch dito eh. Dapat ninyong maasinta to. Dapat ninyong maunawaan. Yung gantimpala rito ay hindi salvation. Ay hindi kaligtasan. Dahil yung kaligtasan mga kapatid ay never na naging gantimpala yan. Bakit ko nasabi yan? Eh di ba yan ang pundasyon ng ating doktrina? Yung sinasabi mamaya dadaanan natin yan, na yung kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Madalas na sabihin sa atin yan, major doctrine yan. Bakit ka naligtas? At paano ka naligtas? Dahil ba sa ginawa mo? Hindi. Naligtas ka dahil tinanggap mo ang alok ng Diyos ng pagliligtas. Makikita nyo pa rin mamaya si Pablo sasabihin din yan na tatanggap siya ng gantimpala. So meron tayong reward mga kapatid. Ayaw nyo ba yun na magkaroon kayo? Naligtas ka na, may reward ka pa, may bonus ka. Yung talatang ito mga kapatid ay nagbibigay ng pag-asa sa atin. Pag-asa at challenge, hamon sa bawat lingkod ng Diyos. Yung ating mga tapat at dalisay na gawain ay hindi malilimutan ng Diyos yan. Tatanggap tayo ng gantimpala kapag ang ating paglilingkod ay nakabatay kay Kristo at may tamang puso at katotohanan. Kaya suriin natin bakit tayo naglilingkod Kapag tayo'y tapat ang ating puso sa paglilingkod, mananatili yan. Kumbaga sa materialis, pag dumaan sa pagsubok ng apo yan, hindi masusunog yan. Mananatili yan, kaya siya ay tatanggap ng gantimpala. Tingnan niyo mga kapatid, yung susunod. So may gantimpala. Ngayon, ito yung mga malulugi. Bakit ka malulugi? Kung ang gawa ng sino man ay matupok, alam natin yung mga gawa, di ba? Yung mga gawa na itinayo sa pundasyon na si Kristo, yung mga mananampalatayang nagtayo sa pundasyon na walang spiritual na halaga dahil siguro iba yung motibo o kaya iba yung approach o marami, no? Makalaman siguro, ayon sa maling katuroan, abay matutupok yan lahat ng ginawa mo. Mababaliwala yan. Yung matupok ay tumutukoy sa pagsunog sa apoy, di ba? Figurative yan. Na siyang pagsubok ng Diyos. Ibig sabihin, hindi pumasa sa pagsusuri ng Diyos ang kanya mga gawa. Katulad ng kahoy, dayami, at yung pinaggapasan, di ba? Talaga masusunog yan. Ano mangyayari pag nasunog yung mga gawa natin? Siya ay malulugi. O lugi ka. Lugi ka, ha? Lugi ka, ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin nito na mapapahama ka sa dekata ka po. Tandaan natin to. Kaya ito, papasok yung sinabi ko sa inyo kanina. Yung kaligtasan natin, hindi gantimpala yan. Biyaya ng Diyos yan. Ang ginagantimpalaan, yung mabubuting gawa natin. Yun ang pinag-uusapan dito, mga kapatid. O malulugi tayo kapag natupok yan. Dahil mali. Mali yung mga ginawa natin. Pero mga kapatid, maliligtas pa rin tayo. Sabi rito, bagamat siya ay maliligtas. O, maliligtas ba? Ibig na, nasunog na yung mga gawa mo, maliligtas ka pa. Ibig sabihin ng palataya kasi talaga to Ang sinuri lang yung mga gawa O, malulugi ka, bagamat siya ay maliligtas. Ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. Paano yan? Tanging sa pamamagitan ng apoy. Ibig sabihin, yung kanyang kaligtasan ay parang isang taong nakatakas mula sa sunog na bahay. Nasusunog na bahay. Imagine niyo, nasusunog ang bahay. Parang ganito, mga kapatid. No? Pagsasalarawan lang ng paliwanag. No? Maliligtas ka, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. Naligtas ka sa nasusunog na bahay niyo. Paglabas mo, wala kang dala. Kahit ano, katawan mo lang ang dala mo.
O at least naligtas ka. Kailan talagang baka may abo-abo ka pa dyan. Di ba? Talagang gutay-gutay na yung mga damit mo. Pero importante, naligtas ka. Kailan dumaan ka sa apoy. Nakatakas siya sa kapahamakan. Ngunit wala siyang gantimpala. Yung gantimpala rito, maaaring pagpupuring matatanggap yan sa hukuman ni Kristo. Yung ating kaligtasan, inuulit ko mga kapatid, ay batay sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Pero yung gantimpala ng bawat isa, ayon yan sa quality ng ating ginawang paglilingkod. Kung walang halaga, mga kapatid, ang ginawa mo para sa Diyos, pero mananampalataya ka, maliligtas ka pa rin. Ngunit mawawalan ka ng gantimpala. Isa itong seryosong babala. Alam nyo, kaya ako nangingiti yung iba. Yung iba iniisip hindi baling wala ng gantimpala, basta maligtas lang. Alam nyo, maling prinsipyo yan Mamaya makikita nyo kung bakit. Ito ligtas Nasira lahat nasunog lahat ng kanyang ginawa. Para bagang walang nangyari. Walang nangyari sa kanyang ginawa. Pero ligtas pa rin, So lumalabas yung kaligtasan dito, masunog man lahat ng ginawa mo, hindi nawawala yan. Ano nawala? Yung gantimpala. May mga Kristiyano lumalabas, napapasok sa kaharian ng langit, nasunog ang lahat ng gawa niya. Walang bunga. Hindi sapat ang ligtas lamang, mga kapatid. Ang layunin ng Diyos ay magbunga tayo para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya ito mga kapatid, kung susuriin natin, ang ginagawa ko ba sa iglesia? O sa buhay kong ito? Para kay Kristo? O para sa sarili ko lang? Iwasan mga kapatid na maging tamad sa paglilingkod. Tandaan natin, hindi lang kaligtasan ang usapan, kundi ang pagpaparangal sa Diyos. Parang inisip lang natin, wala tayong ginawa. Parang sarili lang natin inisip natin. Hindi ba natin iisipin na parangalan yung nagligtas sa atin? So yun po mga kapatid, yung gantimpala at pagsusuri. Yan ang laman ng unang Korinto, 3:10 hanggang 15. Pero hindi pa tayo tapos. Lilinawin natin ng isang bagay. Yung prinsipyo na iba. Basta ligtas ako, okay na kahit walang gantimpala. Ito ang nais natin basagin mga kapatid. Katwiran ng tamad yan. Ayaw kumilos. Di bali, maligtas naman ako. Pero gaya sa pamamagitan ng kapoyan, para kang dumaan sa nasunog na bahay. Paglabas mo ng bahay, gutay-gutay yung yung mga damit mo, wala ka nang dala-dala. Buhay ka naman. Okay? Tama ba na ganyan na lang ang prinsipyo natin? Pero ligtas di ba? Sabi ni Pablo, nasunog lahat ng ginawa, pero ligtas. Tama naman yun, ligtas. Pero hindi tayo in-encourage ng Biblia na ganyan. No? Ibig sabihin mga kapatid, kung walang halaga yung gantimpala, mga pangakong gantimpala sa atin. Tandaan yung salvation, hindi gantimpala yan. Yung mga pangako ng Diyos ng gantimpala sa atin, na nakalaan sa atin sa langit, ay kung walang halaga yan, hindi na dapat ipinangangaral yan. Hindi na dapat pinangangaral yan. Bakit dami pang mga pangako sa Biblia na gantimpala natin? Di po ba? Kaya mga kapatid, mahalaga. Mahalaga na mabasag natin ito. Ano babasagin natin? Basta ligtas ako, okay na, kahit walang gantimpala. Okay nga, oo. Pero basagin natin yan. Pagbulayin natin ang ating mga huling punto sa araling ito. Sa Efeso, itong popular na talata, madalas nating gamitin ito. Dito lumalabas ang kaligtasan, simula lang yan. Hindi katapusan yan. Simula ng ating buhay Kristiyano yan, na naligtas tayo. Diyan nagsisimula lahat. Sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa. Ano ibig sabihin ng pinakamahusay na gawa? Yung tayo dyan, yung mga mananampalataya. Yung ibig sabihin ng pinakamahusay na gawa, sa pagkakasulat niya sa wikang Grego, mga kapatid, yan ay may kahulugan na ibig sabihin, isa kang likha, isa kang obra maestra, masterpiece ng Diyos. Ibig sabihin tayo hindi basta nilalang lamang, tayo espesyal na gawa ng Diyos. Pag sinabi pinakamahusay na gawa, na nilalang kay Kristo Jesus. Yung pagiging nilalang kay Kristo Jesus, ang ibig sabihin yan, tumutukoy yan sa bagong pagkatao natin, na natamo natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Di ba tayo kapag ikaw nanampalataya kay Kristo, bagong nilalang ka na? Hindi yan tumutukoy sa original na pagkakalikha lamang ng tao, kundi
sa espiritual na muling pagkakalikha sa atin, yung bagong kapanganakan natin bilang bahagi ng bagong nilikha sa loob ng kaharian ng Diyos. Yan yung special na paglalang sa atin. Nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. O isipin nyo to, bakit tayo nilalang kay Kristo Jesus? Bakit tinawag tayong pinakamahusay na gawa? Para sa mabubuting gawa. Hindi tayo naligtas dahil sa mabubuting gawa, kundi para sa mabubuting gawa. Kaya ka iniligtas ng Diyos para gumawa ka na mabuti. Na inihanda ng Diyos ng una. Diyan tayo niready ng Diyos eh. Yan ang purpose ng Diyos sa atin. Na tayo'y magkaroon ng bunga ng mabubuting gawa na yan mga kapatid ang iniready, itinakda na ng Diyos bago pa tayo maligtas. Tinakda na ng Diyos upang siya nating lakaran. Upang siya nating lakaran, di ba? Ibig sabihin gusto ng Diyos mga kapatid na lumakad tayo dyan. Kaya mga kapatid, itong talatang ito nagsasabi na tayo espesyal na nilikha ng Diyos. Binago tayo kay Kristo. May layuning gawin ng mga mabubuting gawa na ang Diyos rin na naganda para sa atin. Kaya hindi tayo naligtas upang manatiling walang pagbabago, kundi upang mamuhay tayo sa disenyo ng Diyos. Kaya kayo niligtas ng Diyos para mamuhay ka sa kung paano ka dinesign ng Diyos. Isang buhay na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang kaligtasan natin mga kapatid ay hindi lamang escape from hell. Di ba? Hindi lamang yung pagtaka sa impyerno, kundi ang kaligtasan natin ito ang entrance to a purpose. Pagpasok natin yan sa isang layunin. Kung ligtas ka na nga, anong ginagawa mo ngayon para kay Kristo na siyang nagligtas sa iyo? Ibig na naligtas ka, ano ngayon? Wala ka bang gagawin para kay Kristo? So dapat, mga kapatid, iniisip natin yan. Huwag tayong makontento na basta ligtas ako, okay na. Kahit walang gantimpala. Hindi naman yan ang purpose lang ng Diyos sa iyo. Iniligtas ka para luwalhatiin siya. Paano maluluwalhati ang Diyos? Sa pamamagitan ng pamumuhay na ayon sa Kanyang itinakda sa atin. Mamuhay tayo para sa Kanya. Ito pa mga kapatid, dito makikita natin, pangalawang punto na binabasag talaga natin mga kapatid. Yung prinsipyo na baka maging prinsipyo natin, basta ligtas ako, okay na kahit walang gantimpala. Dito makikita natin ligtas, pero walang gawa, sayang na buhay. Sayang na buhay. Sabi nga rito sa ikalawang 1:8, ingatan ninyo ang inyong sarili upang huwag ninyong iwala o maiwala ang mga bagay na aming pinagpaguran, kundi upang tumanggap kayo ng lubos na gantimpala, that you may receive a full reward. Yun ang kalooban ng Diyos, matanggap natin ang full reward. Oo, ligtas ka, pero nasayang ang buhay mo na dapat sana'y naging makabuluhan. Hindi tayo niligtas ni Kristo para maging consumer lamang ng biyaya, kundi maging tagapagdala tayo ng kaluwalhatian niya. So makita nyo, no, di ba? Ingatan daw natin ang ating sarili. So, ingatan mo ang buhay mo para hindi mawala yung mga pinagpaguran ng mga apostol, para tumanggap tayo ng kompletong reward. Yun ang kalooban ng Diyos eh. Ayaw nyo ba yun? Meron tayong kompletong, naligtas ka na pero meron ka pang mga special reward. Ito pa, sa huling talata natin, tingnan nyo, kung tunay kang ligtas, magkakaroon ka ng hangaring paglingkuran siya eh. Hindi ka ba maglilingkod sa Panginoon? Niligtas ka na yan, hindi ka ba tatanaw ng utang na loob? At ang pagtanaw ng utang na loob sa Diyos hindi lang magpapasalamat tayo sa pamamagitan ng bibig. Tama yun, magpasalamat tayo sa pamamagitan ng bibig, pero inahanap ng Diyos na sumunod tayo sa Kanya. Ikalawang Korinto 5:14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Isipin nyo, yung pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Ibig sabihin, ang pag-ibig ni Kristo siyang nagtutulak sa kanila. Sa prinsipyo na sapagkat kami ay lubos na naniniwala ng isa ay namatay para sa lahat. Si Kristo namatay para sa lahat. Kaya't ang lahat ay namatay.
tuloy natin, siya'y namatay para sa lahat, si Kristo. Bakit namatay si Kristo para sa lahat? Upang ang mga nabubuhay ay wag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Isipin nga ninyo yung mga salitang yan, no? Na kung talagang ligtas tayo, magkakaroon tayo ng hangaring paglingkuran siya sapagkat yung pag-ibig ni Kristo na nagresulta sa ating kaligtasan, na resulta sa kanyang sakripisyo alang-alang sa atin, yun yung pag-ibig na tumutulak sa atin para tayo mabuhay, na wag nang mabuhay pa para sa ating sarili. Hindi na tayo dapat nabubuhay sa sarili natin, kundi para sa Kanya, kay Jesus, na namatay para sa atin. Kaya tingnan natin ang buhay natin, di ba? Dapat magkaroon tayo ng hangaring paglingkuran ng Panginoon bilang pagtanaw ng utang na loob na tayo dapat mabuhay para sa Kanya. Oo, ligtas ka. Pero darating ang araw. Isipin nga ninyo, imagine nyo ito. Darating ang araw, mga kapatid. Haharap tayo sa hukuman ni Kristo. Hindi para hatulan kung iahagis tayo sa dagat-dagat ang apoy o hindi. Yun talaga, may hukuman si Kristo para sa mga mananampalataya. Lahat yan ligtas. Pero merong mga ano dyan, merong mga gawa na masusunog. Isipin nga ninyo, naligtas ka. Pero darating ang araw na titingnan ka ni Kristo sa mata mo. Imagination lang ito, mga kapatid. Tititigan ka ni Kristo eye to eye at itatanong sa iyo, anong ginawa mo sa buhay na ibinigay sa iyo? Lalo na sa buhay na bagong buhay na ibinigay sa iyo. Anong ginawa mo nung ikaw ay Kristiyano? Gusto ba natin ang isagot natin sa Panginoon? Wala po. Basta ligtas lang po ako. Wala po, basta ligtas lang po ako. Parang kasi galing ka sa sunog eh. Galing ka sa sunog, naligtas ka nga. Naligtas ka, wala kang dala-dala. Panginoon, wala akong nagawa para sa iyo. Iniligtas mo lang ako. Hindi ba nakakahiya yun, mga kapatid? So, gumawa tayo. Hindi para maligtas, ha? Gumawa tayo sapagkat hinahanap sa atin, mga kapatid, na kaya tayo niligtas para sa mabubuting gawa na inihanda sa atin ng Diyos noong una pa lang. Tandaan nyo lang, huwag tayo magkakamali na kaya ka gagawa para maligtas. Kaya yun, mga kapatid, ang tanong, ano ang itinatayo mo sa iyong buhay? Yung ba'y para talaga kay Kristo? Tayo nakakabatid nun. Para matulungan tayo na umunlad tayo dyan, patuloy lang po tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Para ma-develop ang ating mga knowledge, mga kaalaman, at wisdom, karunungan. Kung paano tayo mabubuhay sa araw-araw na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Hanggang dyan, mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Tayo po'y muling manalangin.